mga balita naman sa labas ng bansa, bilang ng patay sa pagbagsak ng Trans-Asia ATR-72 sa Taiwan, umabot na sa 31 at robot na scientist binuo ng mga dalubhasa sa Inglaterra upang makatulong sa pagbuo ng mga bagong formula ng gamot. Ito ang mga globalita ni Benj Bondok. Umakyat na sa 31 ang patay habang 12 iba pa ang nawawala matapos bumagsak ang isang eroplano ng Trans-Asia sa Taiwan. Kabilang sa mga nasawi ang piloto at 2 co-pilot ng Trans-Asia Airways Flight ATR-72 na patungong Kinmen Island mula Taipei Songshan Airport. Sa paunang investigasyon, kaka-take off lang ng eroplano nang bumangga ito sa isang tulay bago mahulog sa Keelung River sa lungsod. Sa ulat ng Taiwan Aviation Safety Council, natagpuan na ang black boxes ng sinawing palad na eroplano na naglalaman ng flight data recorder at voice data recorder nito. Patuloy naman ang search and retrieval operation sa pinagbagsakan ng Trans-Asia Flight ATR-72 kung saan 15 pasahero na ang nailigtas kabilang ang isang bata. Iniimbestigahan na ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano na may lulang 53 pasahero at 5 crew. Ito na ang ikalawang beses na bumagsak ang isang ATR-72 sa Taiwan. Hulyo 2014 nang bumagsak ang isa pang ATR-72 dahil sa masamang panahon sa isla ng Penghu sa naturang bansa. Sa tulong ng agham at teknolohiya, ang anumang gawain na padadali at gumagaan, maging ang paglunas sa karamdaman, at maging ang mga robot kaagapay na ng tao sa ganitong larangan. Ito si Eve, isang robot na binuo ng mga siyentista sa University of Manchester sa Inglaterra. Ngunit kumpara sa ibang robot na kasing laki ng tao, si Eve kasing laki lang ng isang kotse. At ang kanyang nadiskubre, isang compound na posibleng makatulong sa pagbuo ng gamot laban sa malaria at iba pang sakit. Pangalawa na si Eve sa mga robot na binuo ng mga siyentista sa naturang universidad. Nauna nang binuo ng mga ito si Adam na nakadiskubre naman ng isang fungus na ginagamit bilang model ng mga cells ng tao. Partikular na ginagamit ang mga robot na ito sa testing ng mga compound sa laboratorio upang malaman kung maaaring magamit ang mga ito sa paggawa ng mga gamot. Dahil dito, inaasahang mas mapabibilis at bababa ang halaga ng produksyon ng mga gamot sa buong mundo na makatutulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng mga mamamayan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondok.